Luwalhati. Nakatakas siya kanlaon. Itumulos sa kanya. Isang lalaki. Alamin ninyo kung sino ang taong yun. Buntis ako. Nako, hindi kayo ligtas dito ng anak mo, Lourdes. Kailangan nating umalis. Tuwing bagong buwan lang, sumasala kaya mga manananggal. Hindi ko na kailangan ipaalala sa'yo kung gaano kahalaga na mahanap at mabalik si Luwalhati. Kinabukasan ng ating laya na kasalalay dito. Alam mo, nung namatay si Lena, hinanda akong sarili ko sa habang buhay na kalungkutan. Nagbago lahat yun nung makilala kita. Hindi mo ko pwedeng mahalin. Dahil tulad ako ng mga nilalang na kinamumuhian mo sa akong manananggal. Luwalhati ang tunay kong pangalan. Pinagbuntis ako ng ina ko nung kasasanib pa lang nila ni Ama sa lahing aswang. Lumaki ako nakasama sila. Nasaksihan ko ang gawain nila. Nakagisnan ko ang gabi-gabi nilang pagsalakay tuwing sasapit ang bagong buwan. Pero hindi ko gusto ang ginagawa nila. Naaawa ko dun sa mga biktima nila. Kaya tinanggihan ko ang itim na kapangyarihan. Tinanggihan ko na maging isang ganap na manananggal. Lumayas ako. Lumayo. Umaasa ako. Makapagbagong buhay. Tsaka ako nakilala si Mateo. Madaling nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naging napakasaya ko sa piling niya. Kaya naman nung yayain niya ako magpakasal, agad ko itong tinanggap. Masaya ka ba? Ikaw ang katuparan ng pangarap ko, Mateo. Pero may kulang pa. Anak. Kung bakit? Ayaw mo bang magkaanak tayo? Gusto. Pero paano kung may diferensya siya? Diferensya? Tulad ng ano? Huwag kang mag-alala, Luwalhati. Walang magiging diferensya magiging anak natin. Palalakihin natin siya sa pagmamahal. At sana maging babae ang baby natin. Isang babae na kasing ganda at kasing bait ng nanay niya. Akala ko natakasan ko na ang nakaraan ko. Akala ko tuluyan na akong nakalaya. Pero yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Luwalhati! Takbo! Takbo! Wag! Bitawan mo siya! Pakawalan mo siya! Kanya o! Takbo! Pakawalan mo si Mateo! Bitawan mo siya! Basta ka na, Luwalhati. Akala mo siguro ay basta-basta mo lang akong mapagtataguan. Parang awa mo na. Hayaan mo na ako. Masaya na ako dito. Masaya ka sa piling ng walang kwentang taong ito? Yan lampang taong yan, diyan ka ba masaya? Marahil na hindi mo pa nasasabi sa kanya ang totoo. Alam ba niya na
ikaw ay isang aswang din na katulad ko. Mahal niya. Mahal. Alam mo, Luwalhati, ang pagmamahal ay para sa mga tao lang. Ngunit hindi ka naman tao. Isa ka rin katulad ko. Kaya hindi ka nararapat para sa kanya, Luwalhati. At anong para sa akin? Ikaw? Yun na huling beses nakita ko si Mateo. Patay na ba siya? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko pinagtapat sa kanya ang tungkol sa pagiging manananggal ko. Kung sana naging matapat ako sa kanya, hindi sana siya napahamak andun. Kaya ayaw mo na akong umalis. Ayaw kong pati ikaw madamay. Lourdes, or Luwalhati, o kung ano man ang pangalan mo, hindi mahalaga sa akin yon. Hindi rin mahalaga sa akin ang nakaraan mo. O kung ano man ang lahi mo. Anton, hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nahanap. Ayaw kong mangyari sa'yo nangyari kay Mateo. Hindi ako takot sa manananggal, Lourdes. Hindi rin ako takot sa kamatayan. Takot ako na mabuhay na wala ka. Kaya hayaan mo sana ako mahalin ka. Mahalin kayo ng anak mo. Nasisiraan ka na ba ng bait, Anton? Manananggal ang babaeng yon. Ma, tinanggihan niya ang itim na kapangyarihan. Tao rin siya katulad natin. Manananggal ang mga magulang niya. Lahi sila ng mga aswang. Mahal ko si Lourdes. Bakit di niya siya subukang kilalanin? Mabuti siyang tao, mapagkakatiwalaan. Manananggal pa rin siya. Sila ng anak niya. Tulad ng sinabi ko sa inyo, mahal ko si Lourdes. Ibebento ang lupain ko dito, tsaka kami sasama sa inyo sa Bulacan. Aba, hindi ako papayag. Para ano? Doon siya maghasik ng kalagiman niya? Ay naku, anak naman, ano ba yan? Pwede naman kami sa ibang lugar tumira eh. Kung hindi niyo talaga matatanggap na mahal ko si Lourdes, wala na akong magagawa doon. Ganon. Pero paninindigan ko ang desisyon ko. Ipinamumukha mo ba sa akin na mas kinakampihan mo yung aswang na yon kesa sa akin na nanay mo? Ha? Para saan ba ang mga bawang na yan? Pangontra din ba yan laban sa mga katulad mong manananggal? Alam ko po hindi po kayo sang-ayon sa pagtira ko dito. Sinubukan ko naman po magpaalam. Kaso,
Tulad mo, isa rin akong ina. Kapakanan lang ng anak ko iniisip ko. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Pero sabi niya, mahal ka daw niya. Kaya kahit tutol man ako, kailangan respetuhin ko rin ang damdamin niya at ang kagustuhan niya. Kaya alang-alang kay Anton, maaari kitang tanggapit sa pamilyang ito. Saka, hindi pa naman huli ang lahat para magsimula tayong muli, di ba? Salamat po. Ay, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil ngayon ko lang ulit nakita ang anak kong masaya. Napakabait niyo po sa akin. Oo nga pala. Dumaan ako sa butika kanina. Binili ko to. Magaling to para sa buntis. Kasi bitamina ito. Para matiyak na maging malusog kayo ng baby mo. Ito. Tara na, bilisan natin. Natin na tayo ni Lourdes, gabi na. Ay, naku, teka muna anak. Mauna ka na kasi meron ako nakalimutang bilhin eh. Ha? Sige ma, ingat po kayo. Sige anak, sige. Manang, 1 kilo na itong manggang hilaw. Isang kilo mo ba? Opo. Ito isang kilo. Piliin niyo yung pinakamaasim, ha? Oo, pipiliin Kasing ko gusto kayo. ni Lourdes. Pinakamaasim. Pwede. Ay, sorry. Mahilig pala sa manggang hilaw ang asawa mo. Bakit? Naglilihi ba ang asawa mo? Nagdadalang tao ba ang asawa mo? Nako, hindi. Hindi naglilihi ang asawa ko. Mahilig lang talaga sa maasim si Lourdes. Ganun ba? Akala ko buntis ang asawa mo eh. Sasabihan lang sana kita. Naingatan mo yung kalagayan niya. Dahil baka mamaya, may masamang mangyari sa kanya. Hindi buntis ang asawa ko. Salamat sa paalala. Paano ang bayad po? Manang, Ano po yun? meron pa ho ba nung gamot na binili ko noon? Ay, meron pa po. Sigurado po bang epektibo to? Eh bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakukunan? Ay, hindi po. Ang bilis ko makalaglago niyan. Sana hinog na lang ang binili mo. Eh, di ba manggang hilaw ang gusto mo? Dati, nung nagbibili ako, naghanap kasi ako ng maasim. Eh, sayang dapat yung matamis na lang binili ko. Pinagdudahan tuloy ako ng lalaki doon sa palengke. Lalaki? Sino yung lalaki? Yung lalaki doon sa bayan, nung bumipili ako ng prutas, tinanong niya sa akin kung bakit manggang hilaw ang binili ko. Kung buntis daw ba yung asawa ko. Ano sinabi mo? Siyempre, tinang ko. Alam ko naman na
Magiging delikadong lagay mo oras na may makalim ng kondisyon mo. Kaya naisip ko, kailangan na natin umalis dito. Hindi tayo ligtas dito. Mahirap kasi benta tong lupang ito eh. Lourdes? Lourdes? Ayos ka lang? Lourdes? Lourdes, ano nangyayari sa'yo? Anton, aray! Lourdes, tinutubo ka! Anton! Anton, ang baby ko! Huwag mo hayaan may mas mangyari sa kanya. Ligtas mo, baby ko! Anton! Aray! Anton! Anton! Ilang buwan na rin ang nakakalipas. Mula nang tayo'y kanyang matakasan. Malakas pa rin ang aking pakiramdam. Nariyan lamang siya sa tabi-tabi. Nananatili siya dito sa ating bayan. Posible. Nung unang tumakas si Luwalhati, natagpuan siya na 2 probinsya ang layo niya dito. At sa pangalawang pagkakataon na to, tiyak akong lubos siyang lumayo sa atin. Isipin niyang yun din mismo ang iisipin natin. Kaya't babalik na rin niya ang kanyang gagawin. Kaya't naniniwala ako, naririto pa rin siya sa ating bayan. Nais kong iparating sa inyong lahat na mas talasan niyo pa ang inyong paghahanap. At may nakahanda akong pabuya sa sino mang makapagbabalik sa inyo kay Luwalhati dito sa ating kuta. Doc, kamusta si Lourdes? Yung bata? Mabuti na at maaga mo dinala rito ang pasyente. Ilang sandali na lamang, baka tuloy na siya makunan. Pero hindi. Kaya ligtas yung bata. Sa ngayon, oo. Pero kinakailangan lang niyang manatili dito sa klinika. Mahina ang kapit ng bata sa kanyang sinapupunan. Doc, ano kaya yung dahilan kung bakit nangyari ito sa kanya? Bakit siya biglang dinugo? Ilang beses na rin po nagkaroon ng ganyang klaseng pasyente rito, katulad ng kay Lourdes. Mga babaeng buntis na gustong ipalaglag ang dinadalang sanggol sa kanilang sapupunan. Hindi ko sila masisi. Naiintindihan ko kanilang sitwasyon. Dala na rin siguro ng mga manananggal. Hindi, sandali. Doc, sandali lang. Anong ibig niyo sabihin ng mga babaeng katulad ni Lourdes? Hindi niya gustong makunan. Hindi niya sinasadyang mangyari ito sa kanya. Pero lahat ng simptomas nandun. Positibo siyang uminom ng pampalaglag. Anton, ang anak ko. Ang anak ko. Buhay yung bata. Pero kailangan mo daw muna manatili dito habang hindi pa malakas yung kapit. Oh. Pero ligtas siya. Wala masama nangyari sa kanya. Tinignan ba siya ng maigi ng doktor? Yung pintig ng puso niya, wala bang diferensya? Hindi ka makakabuti para sa'yo at sa anak mo. Ang mag-alala. Magpahinga ka daw, sabi ni Doc. Yun daw pinakamabisang paraan para masiguro natin ang kaligtasan ninyo mag-ina. Lourdes, may gusto sana akong itanong sa'yo. May iniinom ka bang gamot? Gamot? Wala naman. Yung binigay lang ng inay mo. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, anak. Kung ano man ay binibintang ni Lourdes. Uy, teka muna, bag ko yan. Huwag mong pakialaman yan. Ano ka ba? Anton! Ano to, Nay? Ha? Gamot ko yan para sa high blood ko eh. Ano ba? Paano niyo nagawa yun? Ha? Munti ka na makuna si Lourdes dahil sa inyo. Nanganib ang buhay na mag-ina dahil sa inyo. Pinagtagkaan niyo ang buhay nila. Alam niyo ba yon? Para na rin kayong mamamatay tao. Teka muna. Ako? Mamamatay tao? Bakit? Tao ba sila? Mga aswang sila! Nay. Mga demonyo! Nay. Naintindihan mo ba yon? Mahal ko kayo. At ayoko maging bastos na anak sa inyo.
Pero nakikiusap ako sa inyo habang may natitir pang respeto para sa inyo. Umalis na kayo sa aking pamamahay! Anak. Ginawa ko lang naman yun para sa'yo. Ginawa ko yun para mailigtas ka, anak. Naintindihan mo ba ako? Anton, makinig ka sa akin, anak. Makinig ka sa akin. Walang buting may dudulot sa'yo ang pagkup-kup mo sa mag-inang yon. Anak! Anak! Anak, sinasabi ko sa'yo, kapahamakan lamang may dudulot sa'yo na mag-inang yon. Anton! Anton, kamatayan lang ang naghihintay sa'yo! May balita na ba kayo kay Luwalhati? Matagal na siyang nawawala. Mas matagal pa kaysa sa una niyang pagtakas. Matalino ang inyong anak. Mas magaling ang ginawa niyang pagtatago ngayon. Pero huwag kayong mabahala. Dahil hindi pa rin tumitigil ang ating mga kasamahan sa paghahanap sa kanya. Hanggat hindi natin natatagpuan at naibabalik dito, mukhang lumalakas ang posibilidad na magkatotoo ang Hindi! Hindi ito mangyayari. Sana nga, Kanlaon. Mahalagang matagpuan niyo si Luwalhati. Siya ang susi ng ating kinabukasan at katapusan ng ating lahi. Bakit naman umalis ang inay mo? May kinalaman ba ito sa nangyari sa akin? Pwede ba mamaya na lang natin pag-usapan yun sa bahay? Anton, tapatin mo nga ako. Ano ang dahilan at umalis ang inay mo? Eh kasi nagdesisyon na ako na mas makakabuti para sa ating lahat kung umuwi muna si Inez sa Bulacan. Nagkasira kayo dahil sa akin? Dahil sa'yo, huwag mo nga sisihin ang sarili mo. Isa pa, magkakaayos pa kami ni Inay. Sigurado yan, pag lumabas si anak mo, pag nakita niya ng napakagandang baby mo, lalambot ulit ang puso niya. Si Inay pa, tagal-tagal niya na gusto ng apoy. Napakaswerte namin mag-ina at nakilala kita. Pero, napakamalas mo naman at nakilala mo kami. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Lourdes. Ako nga napakaswerte na pumasok kayo sa buhay ko eh. Tingnan mo naman, jackpot na jackpot. Buy one, take one. Kaya huwag ka na mag-isip ng ganyan, ha? Wala ka na dapat ikakatakot. Wala ka na dapat ipag-alala. Luwalhati. Hindi maaaring magkaanak si Luwalhati pagkat nakasalalay sa kanyang palad ang kaligtasan ng ating lahi. Hindi kami titigil hanggat hindi namin ibabalik si Luwalhati. Anton, hinahanap na nila ako. Kailangan na nating umalis. Hindi na tayo ligtas dito. Patayin ang anak ni Luwalhati. Kahit anong mangyari, hindi mo pababayaan si Fatima. Kung totoo ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kabutihan mo para sa kaligtasan ni Fatima, tingin mo ang panalangin ko. Ang aso ni San Roque nawawala. Hindi talaga! Kaloka! Fatima pala ang pangalan mo. Palitan natin, ha? O sige, Fatima na lang. Hoy, bulag! Mga yan!